Mga Lodi, pasensya na. Tagalog audio novel muna tayo ng Super Genes. Dito ay mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 141 hanggang Kabanata 150. Kabanata 141. Hindi ko inaasahan na isang cheater ay mapapasok sa Black Hawk. Binawasan ba ng paaralan ang mga pamantayan nito? Naisip ni Jianran habang naglalakad at hindi nag-ugnay kay Hansen at my girlfriend is Jianran. Sa kanyang isipan, si Hansen ay isang cheater at malayo sa pagiging isang master. Di nagtagal, nakita ni Jianran si Hansen sa likuran niya, kaya lumingon siya at kumunat ang noo sa kanya. Ano ang gusto mo? Babalik na ako sa dorm ko. Iniisip mo bang sinusundan kita? Inikat ni Hansen ang kanyang mga mata. Anong department ka? Saan ang dorm mo? Tumanggi si Jianran na paniwalaan siya. Archery Department, Building E10 Room 304. Ngumiti si Hansen sa kanya. Napahinto si Jianran dahil ang dormitoryo ni Hansen ay talagang ganito. At ang gusaling tinitirhan ni Hansen ay nasa likod lang ng gusali niya. Archery Department, kaya pala nakapasok ka sa Black Hawk. Cheater sa mga laro at cheater sa entrance exam, sabi ni Jianran. Bakit mo tinatrato ang boyfriend mo ng ganito? Sabi ni Hansen na walang magawa. Pwede mo isave ang comment na yan kapag kaya mo na akong talunin, cheater, sabi ni Jianran. Piece of cake, kaya ko na ngayon kung gusto mo. Medyo naiinis si Hansen sa pagtawag sa kanya ng cheater. Gusto mo bang mag-cheat ulit? Sabi ni Jianran na may paghamak. Natahimik si Hansen. Sabi mo nag-cheat ako, at tumanggi kang patunayan ko sa iyo. Ano ba ang gusto mo? Kung talagang kaya mo, pwede tayong mag-match sa Professional Holographic Training Machine bukas, sabi ni Jianran na may kumpiyansa. Sige, bigyan mo ako ng comlink number mo. Tatawagan kita bukas, ngumiti si Hansen at sinabi. Inikat ni Jianran ang kanyang mga mata, huwag kang magtangkang kunin ang number ko. Bukas ng hapon 3:00, hihintayin kita sa Building E16 Room 138. Sige, pupunta ako. Maghintay ka para maging girlfriend ko. Tumawa si Hansen. Hindi na siya kinausap ni Jianran at naglakad palayo. Kinabukasan ng hapon, nang handa nang umalis si Hansen, biglang binigyan siya ni Chin Zuan ng utos na bumalik sa Steel Armor Shelter para sa isang mahalagang gawain. Kailangang iwanan ni Hansen ang plano na makipagkita kay Jianran at nag-teleport sa Steel Armor Shelter. Kahit gusto niyang ipaalam kay Jianran, hindi niya binigay ang number niya, kaya wala siyang paraan para gawin iyon. Pumunta si Jianran doon ng 3:00 at naghintay, pero walang nakita. Mas lalo siyang nakumbinsi na isang cheater siya. Bumalik si Hansen pagkatapos ng 2 araw, at wala pa ring paraan para makipag-ugnayan kay Jianran. Hindi niya ito masyadong pinag-alala at patuloy na nag-aral ayon sa kanyang sariling plano. Lahat, may sasabihin ako. Nag-clear ng lalamunan si Fatty at sinabi, hawak ang isang tumpok ng papel sa kanyang kamay. Presidente, naririnig ka namin, sagot ni Shi habang nagsasanay sa isang holographic machine. Ang iba ay nag-aalaga rin ng kanilang sariling ginagawa. Nang makaramdam ng kawalan ng pag-asa, sinabi ni Fatty, sa ilang araw, magsisimula na ang Starry Cup at bilang isang Society of Warframe, kailangan nating magparehistro para sa ilang Warframe items. Tingnan natin kung alin ang dapat nating puntahan. Ikaw ang presidente. Ikaw ang magdedesisyon, walang maiaambag si Lumeng. Masigasig si Zhang Yang, syempre lahat. Ang bilang ng mga miyembro natin ay hindi sapat para sa lahat ng items. Kumurap ang mga mata ni Wang Mengmeng at sinabi. Kami ang Heavy Warframe Society, kaya mahihirap kami sa Warframe Society sa maraming items, sabi ni Li Shenzhen. Dagdag ni Wang Chun, para sa mga items sa labanan, hindi tayo magiging maganda. At hindi pa natin nasasanay ang 5-on-5 team combat at mas masama tayo kaysa sa Warframe Society. Nakakalungkot pero basta't magkakaisa tayo, mananalo tayo. Puno ng tiwala sa sarili si Zhang Yang. Tumingin si Fatty kay Wang Mengmeng, alin ang dapat nating i-apply. Tumingin si Wang Mengmeng kay Hansen na nagbabasa, Kuya Hansen, ano ang sasabihin mo? Ang Starry Cup na yan, ano ang nasa loob nito para sa champion? Nag-isip si Hansen at nagtanong. Mabilis na sinabi ni Skinny, syempre. Ang premyo ay depende sa item at lahat ng top 3 ay makakakuha ng isang bagay. Syempre, ang premyo ng champion ay ang pinakamaganda. Halimbawa, ang lahat ng miyembro ng champion team ng 5-on-5 combat ay makakakuha ng isang Warframe ng Star Beast series, na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 bawat isa. Ang champion ng single combat ay mananalo ng pinakabagong Warframe ng King series, na may halagang halos 10 milyon. May mga premyo para sa top 3 ng lahat ng items.
Dapat nating gawin ang ating makakaya. Kahit na hindi tayo manalo ng kahit ano, magiging magandang pagkakataon ito para sa atin na magsanay, sabi ni Fatty. Magparehistro tayo para sa lahat. Narinig ni Hansen na napakaraming mga parangal ang ibinayad ng Starry Group at nagpa siya na subukan. Talaga, tumingin ulit si Fatty kay Wang Mengmeng. Kung sinabi ni Kuya Hansen. Naisip ito ni Wang Mengmeng at nagtanong, may overlap ba sa mga items na ito? Pwede bang lumabas ang isang tao sa lahat ng ito? Tiningnan ni Fatty ang schedule at sinabi, walang problema maliban sa isang item, na isang single item, kaya isa sa atin ang pwedeng pumunta para doon. Sige, ang presidente natin ang bahala sa pagpaparehistro. Nakangiti si Wang Mengmeng. Mengmeng, gagana ba ito? Ang konti lang ng mga tao sa society natin, at halos lahat tayo ay mga freshmen. Mukhang masama ba kung matalo tayo sa lahat? Nag-aalala si Li Shenzhen. Hindi mahalaga. Dahil nandito si Kuya Hansen, hindi tayo matatalo. Bulag na nagtitiwala si Wang Mengmeng kay Hansen. Nagtinginan si Li Shenzhen at Wang Chun kay Hansen. Hindi nila masabi kung ano ang espesyal sa freshman na ito na sinasamba siya ni Wang ng sobra. Tinanong din nila si Wang Mengmeng tungkol dito at sinabi lang ni Wang na kilala niya ito buong buhay niya at palaging isang kahangahangang tao. Pero medyo nag-aalinlangan si Li Shenzhen at Wang Chun tungkol dito dahil hindi pa sila nakakakita ng anumang magandang performance mula sa kanya. At si Hansen ay nagsasanay sa mga heavy warframes sa halip ng mga combat warframes nitong mga nakaraang araw kaya hindi makatutuhanang sabihin na makakakuha siya ng kahit anong premyo. Kabanata 142. Noong una, nais ni Luo Xiaoyang na hikayatin si Hansen na sumali sa Warframe Society, ngunit naantala siya ng iba pang bagay. Nang matapos na niya ang iba niyang gawain sa araw na iyon, bumalik siya sa paaralan at agad na nagtungo sa Heavy Warframe Society. Nang dumating si Luo Xiaoyang sa Heavy Warframe Society, ang mga miyembro ng samahan ay nagdesisyon na sa kanilang aplikasyon para sa paparating na Starry Cup. Hansen, pumasok si Luo Xiaoyang sa ikapitong bodega at tinawag. Kuya, kaka-rating mo lang. Tumayo si Hansen at binati si Luo. Sino ba ang lalaking ito? Nagtataka si Li Shenzhen at nagtanong. Tumingin din ang iba kay Hansen. Halatang hindi rin nila alam kung sino siya. Gayunpaman, nagulat si Fatty at Skinny dahil alam nila kung sino si Luo Xiaoyang, ang coach ng Warframe Society, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit tinawag siyang kuya ni Hansen. Hindi ba miyembro siya dito? Nag-alinlangan si Hansen. Hindi niya kailanman tinanong ang sino man tungkol dito at ipinapalagay niyang isang miyembrong estudyante si Luo. Nakarinig ng mga salita ni Hansen, halos mas amid si Fatty at Skinny. Si Luo ay isang coach sa Warframe Society, paano siya magiging isang estudyante? Ngumiti si Luo Xinyang at tinapik si Hansen sa balikat. Hansen, napakagaling ng iyong mga kasanayan sa pagpapatakbo ng Warframe. Interesado ka bang sumali sa Warframe Society? Naku, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ako ang coach sa Warframe Society at nangangako ako na makakakuha ka ng pinakamahusay na pagsasanay, gagamitin ang pinakamahusay na kagamitan sa pagsasanay sa paaralan, at makakakuha ng pinakamahusay na patnubay. Nagulat ang lahat maliban kay Wang Mengmeng sa mga sinabi ni Luo Xiaoyang. Hindi nila maisip na ang isang coach ng Warframe Society ay personal na mag-aanyaya kay Hansen na sumali sa kanila. Ang Warframe Society at Martial Arts Society ay ang dalawang pinakasikat na samahan. Maraming mahuhusay na estudyante ang kusang sumali sa kanila bawat taon, at ang dalawang samahang ito ay hindi kailanman nangangailangan ng anumang miyembro. Ang mga gustong sumali ay kailangan pang dumaan sa kanilang seleksyon. Ang dalawang samahang ito ay naghati ng higit sa 60% ng mahuhusay na estudyante ng Black Hawk. Hindi katulad ng Heavy Warframe Society, hindi sila nagkulang sa talento. Ngunit pagkatapos ay ang marangal na coach ng Warframe Society ay personal na nagtungo upang magnakaw ng isang tao mula sa Heavy Warframe Society at gumawa ng ganoong pangako na medyo nakakagulat. Nakanganga si Fatty at Skinny ngunit hindi sila makapagsalita. Pamilyar sila kay Luo dahil ang tanging dahilan kung bakit sila narito ay nabigo silang makapasok sa Warframe Society noong una. Nagulat sila na ang isang tao na personal na aanyayahan ni Luo Xiaoyang ay nasa kanilang samahan. Pasensya na Coach Luo, ngunit sumali na ako sa Heavy Warframe Society, tanggi ni Hansen. Ang dahilan kung bakit nangako si Hansen na sumali sa Heavy Warframe Society ay dalawa. Una, ginawa niya ito para kay Wang Mengmeng. Pangalawa, pinahahalagahan niya ang kalayaan dito. Maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay.
Sa ganitong paraan, maaari niyang kunin ang mga gawain ayon sa gusto niya anumang oras o pumunta sa sanctuary ng Diyos upang mangaso. Hindi niya magugustuhan kung kailangan niyang magsanay sa isang warframe araw-araw. Hindi sumuko si Luo Xiangyang at patuloy na hinikayat siya, sa iyong talento at kakayahan, magiging sayang kung mananatili ka dito. Bigyan mo ako ng 2 o 3 taon at maipapasa kita sa top 3 sa buong alliance. Ang kampyonato ay hindi rin imposible na siyang eksaktong layunin ko. Nagulat ang iba at tumingin kay Hansen dahil hindi pa sila nakakakita ng anumang espesyal sa kanya na karapat-dapat sa mga salitang ito mula kay Luo. Pasensya na Coach Luo. Hindi ko matatanggap ang iyong alok, muling tumanggi si Hansen. Huwag kang magmadaling tumanggi. Pag-isipan mo, kung magiging kampyon ka sa Warframe contest sa Alliance habang nag-aaral ka, ang iyong final rating ay magiging mas mataas. Dagdag ni Luo Xiangyang, gagawin ko rin ang aking makakaya upang bigyan ka ng pinakamahusay na rating na posible. Kapag naisip mo na, maaari kang pumunta sa akin sa Warframe Society. Palagi kitang tatanggapin na sumali. Pagkaalis ni Luo Xiangyang, nakatitig pa rin ang iba kay Hansen. Inalok ka ni Coach Luo ng ganoong mga kondisyon at talagang tinanggihan mo siya. Hindi makapaniwala si Fatty sa nangyari at tinanong si Hansen, hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng mas mataas na final rating? Alam ko, nakangiting sabi ni Hansen. Mas mataas ang final rating, mas malaki ang pagkakataon na makakuha ng mas mahusay na posisyon at ranggo kapag naglingkod ang isang tao. At tinanggihan mo siya. Nagtatakang sabi ni Li Shenzhen. Kung gusto ko ang mga dagdag na puntos na iyon, hindi sana ako pumili na sumali sa ating samahan. Nagkibit balikat si Hansen. Ang kanyang layunin ay ang kanyang sariling perpektong ebolusyon, sa halip na isang tiyak na kadalubhasaan. Bagaman interesado siya sa pagpapatakbo ng Warframe, ito ay isang libangan lamang. Hindi niya ilalagay ang lahat dito o magsasayang ng masyadong oras dito. Kung maaari siyang maging isang maharlikang may banal na dugo, magiging mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa pagkuha ng pinakamataas na final rating, level S. Bilang karagdagan, tiwala siya na ma-rate siya ng level S na mayroon man o wala siyang dagdag na puntos. Tumingin ang iba kay Hansen na parang isang dayuhan, hindi naniniwala na isinantabi niya ang ganoong magandang pagkakataon upang makakuha ng mas mahusay na final rating. Hindi gaanong nagulat ang kanyang mga kaibigan sa silid. Sa kasanayan ni Hansen sa Hand of God, kaya niyang talunin si Liu Feng ng 20 puntos. Kung sumali siya sa Hand of God Society, matagal na sana niyang nakuha ang mga dagdag na puntos. Bakit siya maghihintay na anyayahan siya ni Luo Xiangyang? Sabi ko na magiging maganda tayo sa paligsahan dahil nandito si Kuya Hansen. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Mapagmataas na sabi ni Wang Mengmeng. Naisip ni Fatty ang Starry Cup at nagsaya. Dahil kay Hansen, na personal na inanyayahan ni Luo Xiangyang sa kanilang samahan, marahil ay makakakuha ng magandang resulta ang Heavy Warframe Society sa pagkakataong ito. Kahit na hindi nila makuha ang kampyonato, sapat na ang ilang ikatlong pwesto upang bigyan sila ng reputasyon. Malinaw na minamaliit pa rin ni Fatty si Hansen. Kung alam niya na nakipaglaban si Hansen kay Luo Xiangyang ng 1 oras nang hindi natatalo, mas mataas sana ang itinakda niyang layunin. Si Hansen ay muling naging huling umalis sa ikapitong bodega. Nagtungo siya sa cafeteria at nakita na wala na naman ang mga juice. Pagkatapos ay nagkataon na nakita niya si Jianran na nakaupo doon at kumakain ng kanyang pagkain. Kabanata 143. Si Jianran ay naghahanda rin para sa Starry Cup kamakailan at gumugugol ng maraming oras sa pagsasanay araw-araw. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit si Hansen dito. Nakita niya si Hansen at walang sinabi. Dahil hindi siya nagpakita, nangangahulugan ito na inamin niyang hindi siya sapat na magaling at ayaw niyang ipaalala ito sa kanya. Umupo si Hansen sa tapat niya at sinabi, noong nakaraan, naantala ako ng ibang bagay. Dahil wala ang number mo, hindi kita na-inform, at sobrang nakakahiya iyon. Bakit ang mga lalaki ay laging may maraming palusot? Sabi ni Jianran. Binuksan ni Hansen ang bibig niya at naramdaman niyang mahirap ipaliwanag. Talagang hindi siya nakapunta, kaya walang paliwanag ang magiging sapat. Maglalaban ba tayo bukas? Nag-isip sandali si Hansen at nagpasya na maaari lamang niyang patunayan ang sarili sa kanyang kakayahan. Kalimutan mo na, ayaw kong laruin ulit. Malinaw na nakilala ni Jianran si Hansen bilang isang cheater at hindi niya balak na pasayahin siya. Nang gustong magpaliwanag si Hansen, lumapit sa kanila ang ilang estudyante. Nakita ng isa sa kanila si Hansen at tinanong si Jianran, "Yanran, sino siya?" Isang freshman, hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi sinabi ni Jianran kay Liu Feng ang tungkol kay Hansen dahil natatakot siyang maghanap ng gulo si Li.
Tumango si Liu Feng at tinanong si Hansen, anong department ka? Archery, casual na sagot ni Hansen. Umupo ang isang payat na lalaki sa tabi ni Hansen, inilagay ang isang braso sa balikat ni Han at sinabi habang nakangusong, Kuya, kung gusto mong magkaroon ng girlfriend, kailangan mong maging mas matalino. Ngayon, ito ang ating presidente. Paano mo magagawang? Sino mang lalaki ay pwedeng manligaw sa isang magandang babae. Bakit hindi ako? Mukhang napaka-inosente ni Hansen. Ngumisi ang payat na lalaki, naglagay ng isang bola ng laway sa mesa, at kumuha ng tasa upang takpan ang bola ng laway. Kumuha siya ng dalawang dagdag na tasa, inilagay niya ang mga ito pabaliktad at nagsimulang ilipat ang tatlong tasa ng napakabilis na nakasisilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti ang payat na lalaki at sinabi kay Hansen, kung masasabi mo sa ilalim ng aling tasa ang bola ng laway, pwede kang makipag-date sa sino mang gusto mo. Kung hindi, umalis ka at huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa harap ng ating presidente. Hindi pinigilan ni Jianran ang payat na lalaki dahil interesado siyang malaman ang sagot ni Hansen. Ang payat na lalaki ay may bilis na nasa top 3 sa Hand of God Society. Hindi madaling malaman. Tumingin si Hansen sa payat na lalaki at inilagay ang kanyang kamay sa isang tasa habang nakangiti. Tuwang-tuwa ang payat na lalaki. Ngunit ngumiti si Hansen at sinabi, wala sa ilalim ng tasang ito. Pagkatapos ay itinaas ni Hansen ang tasa at wala sa ilalim nito. Inilagay ni Hansen ang kanyang kamay sa susunod na tasa, hinaplos ito at sinabi, wala rin sa ilalim nito. Muling itinaas ni Hansen ang tasa, at wala sa mesa. Naglagay si Hansen ng daliri sa huling tasa at nakangiting sinabi, hindi na kailangang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Nahiya ang payat na lalaki at ang iba pa, at maging si Jianran ay nakatingin kay Hansen na may pagtataka, hindi inaasahan na magiging ganoon siya kagaling. Maswerte ka ngayon. Huwag mo na akong makita ulit, singgal ng payat na lalaki. Iniisip mo bang tapos na ito? Tumingin si Hansen sa payat na lalaki, nakangiti. Hindi siya ang tipo ng tao na hindi lalaban pabalik pagkatapos na mabuli. Ano ang gusto mo? Tinitigan ng payat na lalaki si Hansen. Walang imek, inilagay ni Hansen ang tatlong tasa pabaliktad sa harap niya at tinakpan ang bola ng laway gamit ang isang tasa tulad ng ginawa ng payat na lalaki, pagkatapos ay mabilis na inilipat ang tatlong tasa. Alam ni Jiren, Liu Feng, at ang payat na lalaki ang sinusubukan gawin ni Han, ngunit naramdaman nilang sinusubukan niyang turuan ang isda kung paano lumangoy. Ang bilis niya ay mas mababa kaysa sa payat na lalaki, kaya ang huli ay nag-iingay pa nga. Kumilos si Hansen na parang hindi niya narinig ito at patuloy na pinalitan ang mga tasa. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin sa grupo ng mga tao. Gaya ng sinabi mo, kung matataya mo ng tama, wala akong pakialam sa gagawin mo. Kung hindi, umalis ka at lumayo ka kay Jianran. Ngumisi ang payat na lalaki, inabot ang kamay at akmang itataas ang isa sa mga tasa. Hindi mo lang talaga naiintindihan ang limitasyon mo, ano? Hinarang ni Hansen ang kamay ng payat na lalaki, at galit na tumingin sa kanya ang huli, ano ang ginagawa mo? Tumingin si Hansen kay Liu Feng, ngumiti at sinabi, gusto ko lang malaman kung sigurado ka bang kaya mong irepresenta ang lahat dito. Kung hindi, pakikuha mo ako ng isang tao na kaya. Biglang tumingin ang payat na lalaki kay Liu Feng. Kahit na sigurado siya, hindi niya alam kung kaya niyang irepresenta si Liu Feng. Mahinang sabi ni Liu Feng, itaas mo. Nakarinig ng pag-aproba ni Liu Feng na puno ng pride ang payat na lalaki. Mayabang niyang sinabi kay Hansen, bata, ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang tunay na master. Nasa ilalim ng tasang ito. Itinaas ng payat na lalaki ang tasa sa gitna, puno ng kumpiyansa. Ngunit pagkatapos na maitaas ang tasa, nagulat ang lahat, at mukhang nakakatakot ang payat na lalaki. Wala sa ilalim ng tasang iyon. Imposible, imposible ito. Nanlaki ang mga mata ng payat na lalaki at tumingin sa tasang hawak niya. Wala. Nagtataka rin si Jianran dahil iniisip niyang dapat nasa ilalim ng gitnang tasa ang bola ng laway. Paano ito nawala? Sakaling hindi ka kumbinsido, hahayaan kitang subukan ulit. Pumili ka ng isa pa, itinuro ni Hansen ang dalawang tasa na natitira sa mesa, at sinabi kay Liu Feng. Nag-iingay si Liu Feng at inilagay ang kanyang kamay sa isang tasa. Wala dito. Natuto na si Liu Feng sa paraan ni Hansen. Dahil ang bola ng laway ay hindi nasa dapat nitong lugar, at walang paraan na silang lahat ay mali tungkol sa kinaroroonan nito, ang tanging posibilidad ay gumamit si Hansen ng ilang paraan upang itago ang bola ng laway. Sa makatuwid, ang dalawang tasa na natitira ay dapat ding walang laman. Ngunit nang itinaas ni Liu Feng ang tasa, napahinto siya, dahil ang bola ng laway ay nasa ilalim ng tasang iyon.
Nagulat ang payat na lalaki at ang iba pa. Kung kinuha lang ni Hansen ang bola ng laway, hindi sila magugulat dahil iyon mismo ang ginawa ng payat na lalaki. At dapat walang laman ang lahat ng tatlong tasa. Gayunpaman, ang bola ng laway ay nasa ilalim ng ibang tasa na nagpahanga sa lahat. Nakatingin si Jianran kay Hansen nang may pagtataka at hindi alam kung paano niya nagawa iyon. Kabanata 144. Ngayon, maaari ka nang mawala, di ba? Sabi ni Hansen habang umiinom ng tubig. Bata, huwag masyadong mayabang, sumigaw ang payat na lalaki. Umalis ka, tumayo si Liu Feng at nagsalita. Habang pinapanood ang grupo na umaalis, nakapag-focus na si Hansen sa kanyang pagkain. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Jianran na puno ng pagtataka habang nakatingin kay Hansen. Nagtitiwala siya sa kanyang sariling paghuhusga at ang bola ng laway ay dapat nasa ilalim ng gitnang tasa. Ang hindi niya maintindihan ay kung paano kinuha ni Hansen ang bola ng laway mula sa gitnang tasa at inilagay ito sa ibang tasa. Hindi niya nakita kung paano niya ito ginawa. Ngumiti si Hansen kay Jianran at tahimik na sinabi, ito ay isang lihim. Malaking bagay. Siguradong gumamit ka rin ng cheat method, sabi ni Jianran, habang nakakunot ang noo. Ipakita mo sa akin kung paano ako nag-cheat, sabi ni Hansen na commandant. Hindi ko alam kung paano mag-cheat, sabi ni Jianran, ang tingin ay nakatuon sa tatlong tasa, gustong malaman kung paano ginawa ni Hansen ito. Kung gusto mo talagang malaman, maaari kitang sabihin sa isang kondisyon, sabi niya. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Maingat na tanong ni Jianran. Dahil girlfriend kita, mag-dinner at movie tayo minsan. Suhestyon ni Hansen na may ngiti. Tinitigan ni Jianran si Hansen at sinabi, sino ang girlfriend mo? Kung ulitin mo yan, hindi na ako magiging magalang. Kaya ayaw mong malaman. Hindi natatakot si Hansen sa nakakatakot na tingin sa kanyang magandang mukha. Napahinto si Jianran. Talagang gusto niyang malaman kung paano nagawa ni Hansen iyon. Ang mga miyembro ng Hand of God Society ay laging naglalaro ng larong ito na ang mga pangunahing salik ay bilis at paningin. Kung matutunan niya ang paraan na ginamit ni Hansen, magiging walang tatalo siya sa larong ito. Isang pagkain at pelikula lang. Commandant si Jianran at nagtanong. Oo, tumawa si Hansen. Sige, ayos lang. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano mo ito ginawa. Nagatubiling sabi ni Jianran. Sa katunayan, napakasimple lang. Basta't mabilis ang kamay mo, magagawa mo ito gamit ang ilang espesyal na kilos. Hindi nagsinungaling si Hansen. Ginagamit niya lang ang sleeve blade. Ngunit masyadong mabilis ang kanyang kamay at masyadong banayad ang kanyang mga galaw, kaya hindi nakita ni Jianran kung paano niya ito nagawa. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, kalimutan mo na. Tumanggi si Jianran na paniwalaan si Hansen dahil hindi siya naniniwala na kaya niya iyon ng ganoon kabilis. Kung hindi mo ako pinaniwalaan, wala akong magagawa. Sinabi ko na ang lahat ng kaya kong sabihin. Huwag kalimutan ang dinner at movie bukas, nagkibit balikat si Hansen at sinabi. Sinabi kong kakain tayo at manunood ng pelikula, pero hindi ko sinabi kung kailan. Sa loob ng 100 taon, sinungaling. Umitya si Jianran sa kanya, ngumiti at umalis. Naisa nang magsanay ni Hansen sa pagpapatakbo ng mga warframe bago magsimula ang Starry Cup. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lin Beifeng na may natuklasan siyang pugad na puno ng mga mutant na nilalang, na hindi niya kayang alagaan mag-isa at humiling kay Hansen na mangaso kasama siya. Hansen, bilasan mo. Mag-teleport ka na at maaari nating hatiin ang mga mutant na nilalang 50-50. Hindi naglakas loob si Lin Beifeng na mag-isa at ayaw makipagtulungan sa alinmanggang. Kung ginawa niya iyon, baka hindi pa siya makakuha ng 30%. Sa kabila ng lahat, nagbigay lang siya ng lokasyon, at alinsunod sa mga patakaran, kung wala siyang ibang kontribusyon, ang makukuha lang niya ay 30%. Magkano ang layo? Nag-atubiling tanong ni Hansen. Magsisimula na ang Starry Cup sa loob ng ilang araw. Nangako siya kay Fatty na pupunta siya. Siya rin ang nag-isip na mag-apply para sa lahat ng items, kaya hindi makatuwiran kung may iwan ito. Hindi malayo. Nasa Southern Mountains lang. Kung may mga mounts, hindi kami aabot ng 1 araw. Mabilis na sinabi ni Lin Beifeng. Sige, maghintay ka sa gate ng Steel Armor Shelter. Nandyan ako. Interesado si Hansen dahil mayroon lamang siyang 52 mutant geno points at nais pang makakuha ng higit pa. Gumamit si Hansen ng teleport station ng paaralan upang pumasok sa shelter, at nakita si Lin Beifeng na naglalakad sa paligid ng gate, mukhang labis na nag-aalala. Bro, sa wakas ay dumating ka. Tara na. Agad na hinailan ni Lin Beifeng si Hansen pagkakita sa kanya.
Nagtawag ang dalawa ng kanilang mga mounts at nagmarcha patungo sa Southern Mountains. Nakita ni Hansen na si Lin Beifeng ay nakasakay pa rin sa isang primitive mount at tumawa, "Lin, bakit ka pa nakasakay sa primitive mount? Napakabihira ng mga mutant mounts. Naghahanap ako pero walang nagbebenta." Humahanga si Lin sa mutant three-eyed beast na sinasakyan ni Hansen. "May isa ako. Interesado ka ba?" Handang ibenta ni Hansen ang mutant Hornsan Fox mount dahil wala siyang magagamit dito. "Dapat sinabi mo na kanina. Anong klaseng mount ito? Ipakita mo." Mabilis na sinabi ni Lin. Inilabas ni Hansen ang mutant Hornsan Fox. Nahulog ang puso ni Lin sa malakas na puting fox at sinabi, "Hansen, kukunin ko ito. Sabihin mo ang presyo. May S-Class license ka ba mula sa St. Paul?" Tanong ni Hansen. "Napakahirap makakuha ng mga iyon. Ang pamilya ko ay may ilan, pero ubos na namin," sinabi ni Lin na may panghihinayang. "Sige, kukunin ko na lang ang mas malaking bahagi ng mga mutant na nilalang sa pagkakataong ito," nag-isip si Hansen at sinabi. "Walang problema, ngunit mukhang pare-pareho ang mga uri ng nilalang at wala itong silbi kung masyado kang kumain ng marami." Tumingin si Lin na naguguluhan, hindi naiintindihan kung bakit nais ni Hansen ng napakaraming parehong uri ng karne. "Hindi ko sila kakainin, kundi pa kakainin ang isang alaga." Tinawag ni Hansen ang kanyang Golden Rockworm King. Nagpapakain ng alaga gamit ang mutant meat. Ang luho. Nakita ni Lin ang gintong maliit na uod sa palad ni Hansen at nagtanong, "Dapat isang mutant pet ito?" "Subukan mong hulaan muli," sabi ni Hansen na may ngiti. Biglang lumaki ang mga mata ni Lin Beifeng. "Ito ay isang sacred blood pet. Bakit hindi?" Sagot ni Hansen. "Wow, Hansen, napakaganda mo na kahit ang alaga mo ay sacred blood." Naisip ni Lin at sinabi, "Kukunin ko ang mutant beast soul mount na ito. Kahit gaano karaming mutant na nilalang ang mahuli natin, 5 lang ang kukunin ko at ang natitira ay sa iyo." "Cool," agad na sumang-ayon si Hansen. Ang natuklasan ni Lin Beifeng ay isang malaking pugad ng mga mutant na nilalang at hindi ito magiging masamang kasunduan. Kabanata 145. Nang makarating si Lin Beifeng sa isang siwang ng bundok, nagulat si Hansen. May isang siwang na nabutas sa bundok dahil sa lindol o iba pang dahilan. Maraming higanteng asul na langgam na kasing laki ng daga ang naglalabas-masok sa siwang. Mula sa malayo, nakikita lang nila ang isang dagat ng asul na ilaw, kaya dapat mayroong 1 o 2 daan sa kanila. "Senador, ito ang mga nilalang. Napakahirap ng kanilang katawan, at napakarami nila. Nang makita ko lang sila, sinubukan kong gamitin ang aking mutant beast soul knife sa isa sa kanila at nakagawa lang ako ng puting marka sa kanilang balat." Napahinto si Lin at pagkatapos ay sinabi, "Kahit na maliit sila, napakabilis nila. Sa mas maikling distansya, ang bilis nila ay halos kapareho ng ating mutant beast soul mounts. Pero hindi nila kaya na panatilihin ang bilis na iyon. Pagkatapos tumakbo ng 100 talampakan, magiging mabagal na sila. At bawat isa sa kanila ay madaling makaangat ng isang bato na 300 pounds." Habang nagpapaliwanag si Lin Beifeng, sinuri ni Hansen ang mga higanteng langgam na mukhang gawa sa asul na kristal, at natuklasan na kinakagat nila ang mga bato at ginagawang mas malawak ang siwang. Ang mga bato ay parang tsokolate sa kanilang bibig, at mahirap sabihin na matigas ang mga bato dahil lang sa panunood. "Napakarami nila kaya mamamatay tayo kung papasok tayo," tahimik na sabi ni Hansen. "Paano tayo mangangaso kung ganoon?" Nag-aalala si Lin. "Wala namang problema. Isang archer ako at hindi natin kailangang lumapit sa kanila." Tumingin si Hansen sa paligid upang maghanap ng angkop na lokasyon, at tinawag ang kanyang hornbow at mutant black stinger arrow. Pagkatapos ay nagtali siya ng high-tech load-bearing thread sa nock ng kanyang arrow. Kahit na ang thread ay manipis na parang buhok, kaya nitong makayanan ang bigat na 100 pounds. Madali lang ang isang malaking langgam. "Senador, masyadong malayo ba ito mula dito? Napakahirap ng mga balat ng mga nilalang na ito at kahit na ang mutant beast soul weapons ay halos hindi makakasakit sa kanila." Tinansya ni Lin Beifeng na nasa kalahating milya sila mula sa mga langgam, at kahit na ang arrow ay isang mutant beast soul, malamang na hindi pa rin ito makakatago sa kanilang mga balat. Kung ang isang archer ay makakabaril lang sa armor ng kaaway, hindi siya maituturing na isang mahusay na archer, sabi ni Hansen at itinutok ang kanyang arrow sa siwang. Hindi ang armor. Pero ang mga ito ay natatakpan ng balat at mayroon lamang isang napakaliit na puwang sa kanilang mga kasukasuan, sabi ni Lin Beifeng at nakita niyang umalis ang arrow sa lubad. Whiz! Sa kalahating milya ang layo, lumipad ang arrow na kasing bilis ng kuryente at pumasok ng malalim sa puwang ng balat ng isang higanteng langgam.
Halos agad na napatay ang asul na langgam na nagpahanga kay Lin. Mutant Phantom Ant patay. Walang Beast Soul ang nakuha. Kainin ang karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Kasama ang boses sa isip ni Hansen, nakita niya na nagulat ang mga Phantom Ant sa malapit at naghahanap ng bakas ng kanilang kaaway. Ngunit matapos takpan nila ang lupa sa malapit, wala silang nakita at bumalik sa siwang at nagsimulang kumain ng mga bato. Ginamit ni Hansen ang thread upang hilahin pabalik ang araw at ang patay na Phantom Ant. Di nagtagal ay nagpaputok siya ulit at pumatay ng isa pang langgam. Hinangaan ni Lin Beifeng si Hansen. Mula sa ganoong distansya, hindi man lang nakita ni Lin kung ano ang itsura ng mga langgam, at gayon paman, tama ang pagtama ni Hansen sa mga maliliit na puwang sa kanilang mga balat sa bawat pagkakataon. Halos parang magic. Habang nangangaso si Hansen ng mga langgam, ginagamot ni Lin Beifeng ang kanilang mga katawan. Malaki ang mga langgam ngunit ang nakakain na bahagi ay isang piraso lamang ng jelly-like meat na kasing laki ng itlog. Kumain si Lin Beifeng ng ilang piraso at nasiyahan sa kasiyahan ng paglaki ng mutant geno point. Ngunit tulad ng anumang ibang nilalang, ang unang ilang piraso lang ng parehong uri ang gumagana. Tumigil si Lin Beifeng pagkatapos kumain ng 5 langgam. Ayon sa pangkalahatang karanasan ng mga tao, ang 5 ang limitasyon. Kung patuloy na kakainin ng isang tao ang parehong uri ng karne pagkatapos ng ikalimang nilalang, maaaring kailanganin ng 12 nilalang para makakuha ng isa pang geno point. Ang mga Phantom Ant na pinatay ni Hansen pagkatapos ay ginamo ng asin ni Lin. Pagkatapos ay ihahon nila ang karne upang maging mas madaling dalhin at itago. Kumain din si Hansen ng 5 langgam at narinig ang boses na nagsasabi sa kanya tungkol sa paglaki ng kanyang mutant geno points. Tumaas din ang mutant geno points ni Hansen mula 52 puntos hanggang 64 na puntos. Mayroon siyang medyo mataas na bilang ng mutant geno points, kaya sa hinaharap, kahit na kumain siya ng bagong karne, hindi na magiging kasing ganda ng epekto nito. Tinawag ni Hansen ang Golden Rockworm King. Halos agad na nilamon ng maliit na uod ang isang Phantom Ant. At kahit na ang balat ng langgam ay dinurog ng uod. Ang Worm King ay hindi pa kasing laki ng langgam, kaya hindi alam ni Hansen kung paano niya nakain ang langgam. Matapos kainin ng 12 Phantom Ant, lumaki ang katawan ng Worm King at naging kasing laki ng kamao. Sinabi ni Hansen kay Lin na huwag nang gamutin ang karne at itinapon ang mga bangkay ng langgam ng diretso sa Worm King, na kaya pa ring patuloy na kumain. Matapos kumain ng 36 na langgam, lumaki ang Worm King na kasing laki ng Phantom Ant at walang ibang pagbabago. Ang isang sacred blood pet ay talagang kahanga-hanga. Mayroon itong Olympic-size appetite. Nagulat na si Lin Beifeng. Ang Worm King ay halos kumakain ng ginto. Hindi nababahala si Hansen. Hindi naman niya maibenta sa merkado ang malaking dami ng mutant meat. Kaya, mas mabuting pakainin niya ito sa kanyang alaga. Ngunit hindi ibibigay ni Hansen ang lahat ng karne dito dahil kailangan niya mag-iwan ng ilan para kay Meowth. Sa harap ni Lin Beifeng, hindi maitawag ni Hansen si Meowth. Ito ay isang beast soul pet na ibinigay ni Qin Zuan kay Dalhar, kaya kung tatawagan niya ito, maaaring malaman ang sikreto. Kung alam ko lang na kaya ng isang archer na gawin ito, dapat pala nag-aral ako ng archery. Tumingin si Lin kay Hansen na may inggit na casual na nangangaso. Hindi lahat ng archer ay kaya ito, nakangiting sabi ni Hansen. Kung hindi siya nagsanay ng Jadesken, kung wala ang kanyang sacred geno points, sacred blood bow, at mutant arrow, walang paraan na makakapanghuli siya ng mga Phantom Ant ng ganito. Hindi makita ng isang ordinaryong tao ang mga puwang sa katawan ng mga langgam mula sa ganoong distansya. Bigla na lang nakarinig si Hansen ng ibang boses nang patayin niya ang isa pang Phantom Ant. Mutant Phantom Ant patay. Beast Soul ng Mutant Phantom Ant nakuha. Kainin ang karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 mutant geno points ng random. Kabanata 146. Uri ng Beast Soul ng Mutant Phantom Ant, Armor. Tinawag ni Hansen ang Mutant Beast Soul Armor at bigla siyang natakpan ng asul na kristal. Nagbigay ito ng ganap na proteksyon katulad ng kanyang Black Beetle armor at mas maganda pa. Namangha si Lin Beifeng. Anong kagandang suit ng armor ito? Kung may suot na babae ito, magiging sobrang sabik si Lin na humingi ng Phantom Ant armor, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kakakakuha lang niya ng Mutant Beast Soul Mount mula kay Hansen at wala siyang lakas ng loob na humingi ng iba pang bagay. Ahem, Hansen, gagamitin mo ba ang Beast Soul na ito? Kung hindi, maaari kong doblehin, hindi, triplehin ang presyo ng isang ordinaryong Mutant Beast Soul Armor para bilhin ito, tanong ni Lin, na nahuhumaling sa itsura ng suit ng armor na ito.
Wala akong kailangan na pera ngayon, pero maaari kong ipagpalit ito para sa S-Class license, nag-isip si Hansen at sinabi. Hindi niya talaga kailangan ang suit na ito ng armor, ngunit maaari niyang itago ito para sa hinaharap. Maaari rin niyang ibenta ito, ngunit hindi lang para sa pera. Bro, talagang wala akong S-Class license. Mahigpit ang kontrol ng militar. A-Class ay ayos lang pero ang S-Class ay talagang mahirap makuha, sabi ni Lin na may panghihinayang. Hindi ba mahirap makuha ang Beast Soul na ito? Ngumiti si Hansen at nagtanong. Siyempre, napakunot si Lin Beifeng at nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi kay Hansen, Hansen, wala akong S-Class licenses, pero mayroon akong isang bagay na maaaring gusto mo. Kapag bumalik tayo, ipapakita ko sa iyo, at kung interesado ka, maaari tayong magpalitan. Kung hindi, kalimutan mo na. Ano ito? Tanong ni Hansen na puno ng pagtataka. Isang super biological warframe, sagot ni Lin. Alam ko ang tungkol sa biological warframes, pero bakit super? Tanong ni Hansen. Sinabi ni Lin Beifeng, ang mga karaniwang nakikita natin ay semi-biological semi-mechanical. Kahit na ang kanilang hitsura ay halos katulad ng nilalang, at kaya nilang kumpletuhin ang maraming mahihirap na kilos tulad ng katawan ng tao, sa kabila ng lahat, may mga limitasyon pa rin ito. Ang Super Biological Warframe ay produkto ng pinakabagong teknolohiya sa industriya ng warframe. At hindi pa ito na ibebenta sa Alliance. Ngayon, kaunti lang ang mga military labs na may ilang prototypes. Dahil kailangan ng militar ang bihirang metal na ginagawa ng aming kumpanya, nagtatag kami ng koneksyon sa militar. At ang Super Biological Warframe na ito ay isang prototype na nakuha ko mula sa kanila. Napakaganda nito. Ano ang kaibahan? Labis na interesado si Hansen sa Warframe. Ang Super Biological Warframe na ito ay perpekto maliban sa hindi ito magagamit sa God Sanctuary. Ang isang ordinaryong Warframe ay dapat na hindi bababa sa 12 hanggang 18 talampakan ang taas, lalo na ang mga heavy Warframes. Kaya't hindi mo sila madadala sa iyo. Ang Super Biological Warframe ay iba. Gumamit ito ng Particle Restructure Technology. Hindi ko sigurado. Pero maaari itong magkasya sa isang malita at kapag binuksan ito, ang napakaraming maliliit na particle ng katalinuhan ay babalot sa iyong katawan upang bumuo ng isang super biological warframe. Ang akin ay isang prototype at walang weapon system. Bahagyang higit sa 12 talampakan ang taas at napakalakas, mas mahusay pa kaysa sa King series ng Story Group, masiglang sinabi ni Lin Beifeng. Kasya ito sa isang malite. Ipinakita ni Hansen ang sukat at labis na nahuhumaling. Maaari mong tingnan mamaya. Siguradong magugustuhan mo ito, sabi ni Lin. Sige, tingnan natin, sabi ni Hansen. Punong-puno ng kasiyahan si Lin Beifeng. Palagi na siyang magkakaroon ng ibang warframe, ngunit hindi pa siya nakakakita ng Beast Soul na katulad nito mula nang pumasok siya sa God Sanctuary. Ang ganda nito na kahit ang Sacred Blood Armor ay hindi kayang pantayan ang itsura nito. Habang nakikipag-usap kay Lin, sabay namang naghahanap si Hansen ng pagkakataon na barilin ang mga Phantom Ant. Unti-unti nang nauubos ang mga Phantom Ant sa siwang. Gayunpaman, ang Golden Rockworm King ay mabilis na kumakain. Nakahuli na si Hansen ng daan-daang Phantom Ant, at karamihan sa mga ito ay pumasok sa tiyan ng Golden Rockworm King. Hindi ito kailanman busog at patuloy na lumalaki. Nang halos naubos na ang mga Phantom Ant, ang katawan ng Worm King ay naging kasing laki ng unan at ang kanyang balat ay naging kasing tigas ng solidong ginto. Magiging kasing laki ba ito ng orihinal na Golden Rockworm King? Puno ng pag-asa si Hansen. Dahil pinapakain niya si Meowth, marami na siyang nabasang impormasyon tungkol sa Beast Soul Pets, na maaaring ang tanging uri ng Beast Soul na kayang labanan sa kanilang sarili. Ang mga Beast Soul mounts ay kailangang kontrolin ng mga rider at hindi kayang umatake sa mga nilalang, kaya ang pangunahing tungkulin nito ay transportasyon pa rin. Ngunit iba ang mga Beast Soul Pets. Kapag nag-transform sila, magkakaroon sila ng kakayahang manghuli at makipaglaban, na siyang dahilan kung bakit mahalaga at natatangi ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit handa si Hansen na maglaan ng malaking pagsisikap upang pakainin si Meowth at Golden Rockworm King, kahit na tila isang mahirap na gawain ito, hindi man lang nag-transform si Meowth. Naramdaman ni Hansen na may mali habang iniisip ang tungkol sa kanyang mga alaga. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang Phantom Ant na kasing laki ng pony na umaakyat mula sa siwang. Ngunit ang siwang ay medyo makitid, at ang katawan nito ay na-stop doon. Gamit ang matutulis na pangil nito upang basagin ang mga bato at kinakagat ang mga ito na parang tofu, ang langgam ay malapit ng makalabas.
Biglang naintindihan ni Hansen kung bakit ang mga mutant phantom ant ay kumakain ng mga bato. Hindi ito dahil gusto nila ang lasa, kundi dahil sinusubukan nilang palawakin ang siwang para makapasok ang giant ant na ito. F#sick, hindi ito magiging sacred blood phantom ant, di ba? Nakita rin ito ni Lin at sumigaw na may nakabukas na mga mata. Kabanata 147. Hinailan ni Hansen ang lubid ng hornbow hanggang sa pinakabuhos at itinutok ang kanyang black stinger arrow sa higanteng phantom ant. Huminto siya sandali bago pinaputok ang arrow. Flank! Tumama ang black stinger arrow sa ulo ng langgam at nahulog na walang naiwan sa kanyang balat. F#sick, ang tigas. Siguradong isang sacred blood creature ito, sigaw ni Lin Beifeng. Sa isang kisap mata, lumabas ang higanteng phantom ant mula sa siwang at mabilis na tumakbo patungo kay Hansen at Lin Beifeng na mas mabilis pa sa cheetah. Kinuha ni Hansen ang black stinger arrow, inulit ang pag-igting ng lubid at pinaputok ang arrow sa higanteng phantom ant. Flank! Muli na tumama ang arrow sa kanyang ulo at walang nangyari, habang ang langgam ay tumakbo ng higit sa 600 talampakan sa sandaling iyon. Umalis ka na! Muli na tinawag ni Hansen ang black stinger arrow at pinaputok ito sa langgam. Sumama tayo. Ang puwang sa kanyang balat ay napakakitid kaya walang arrow ang makakapasok doon. Sigaw ni Lin. Alam ko ang aking ginagawa. Umalis ka. Nang muli na hinayla ni Hansen ang lubad, ang formidable ay nasa kalahating milya lang mula sa kanila. Nakita ni Lin Beifeng na ayaw ni Hansen umalis at napilitan na siyang umalis. Alam ni Lin ang kanyang limitasyon. Hindi niya kayang tumagal ng kahit isang atake mula sa higanting langgam at magiging pabigat siya kay Hansen kung mananatili siya. Patuloy na tumingin si Lin pabalik habang tumatakbo, nag-aalala para sa kaligtasan ni Hansen. Di nagtagal ay nakapag-shoot si Hansen ng 2 pang arrow na parehong walang silbi, habang ang higanting phantom ant ay wala ng higit sa 600 talampakan mula sa kanya. Ang puso ni Lin Beifeng ay nasa lalamunan. Si Hansen ay kasing stable ng isang bato. Bigla siyang nagkaroon ng suit ng mabula na pulang armor sa kanyang katawan at isang ruby crown sa kanyang ulo. Pati ang kanyang buhok ay naging blonde. Ang kanyang mga scarlet na mata ay nakatingin sa higanting phantom ant, huminto si Hansen. Halos sa isang iglap, ang higanting phantom ant ay wala pang 9 na talampakan mula sa kanya. Nagsimula itong tumalon patungo kay Hansen, ang higanting phantom ant ay kumikilos na parang may mga pangil na parang lagari na nakatutok sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Beifeng. Nakita niyang biglang kumilos si Hansen, na sobrang bilis. Tumakbo si Hansen pasulong sa halip na paatras at nanatiling malapit sa higanting phantom ant. Sa wakas, pinaputok niya ang arrow. Snap! Napakamaikli ng distansya sa pagitan nila at ang arrow ni Hansen ay diretso nang pumasok sa bibig ng higanting phantom ant. Tuluyang nawala ang arrow doon at ang higanting phantom ant ay nagbigay ng masakit na hiss. Umusad si Hansen ng isang hakbang palayo mula sa higanting phantom ant na nagwawala. Sinundan siya ng higanting phantom ant sa napakabilis na bilis, ginagawa nitong imposibleng makaalis si Hansen. Nang malapit na siyang mahuli, muli na umatras si Hansen at perpektong nakaiwas sa nakamamatay na atake nito. Habang nanunood mula sa malayo, labis na nababahala si Lin Beifeng. Ang higanting phantom ant ay napakabilis na tila naglalakad si Hansen sa mga matatalim na kutsilyo. Sa isang pagkakamali, tiyak na mamamatay siya. Ngunit ang laban na ito ay nagbigay din kay Lin ng kaguluhan, na nagbigay sa kanya ng pagnanais na bumalik at makipaglaban kasama si Hansen. Nang suriin ang bilis ng higanting phantom ant, binitiwan ni Lin Beifeng ang hanggal na pag-iisip na ito dahil sa isang pagkakataon na bumalik siya, magiging appetizer siya para sa langgam. Naramdaman ni Lin Beifeng na kakaiba ang mga galaw ni Hansen matapos siyang tumingin ng ilang sandali. Kahit na hindi kasing bilis ni Hansen ang higanting phantom ant, lagi niyang naiiwasan ang mga nakamamatay na atake nito. Ang mga hakbang na ginawa niya sa mga kritikal na sandali ay sobrang bilis. Maliwanag, hindi ito swerte, kundi isang partikular na footwork na sinanay ni Hansen. Gayunpaman, patuloy pa rin ang tibok ng puso ni Lin habang nakikita ang mga senyales ng panganib sa paligid. Nagsanay lang si Hansen ng sparticle ng maikling panahon, kaya hindi nagtagal ang kanyang acceleration ng higit sa isang hakbang. Kailangan niyang maghintay ng ilang sandali bago siya makagawa ng pangalawang hakbang. At sapat na iyon para kay Hansen. Basta't maiiwasan niya ang mga nakamamatay na atake mula sa higanting phantom ant, mayroon pa siyang oras para maghanap ng mga pagkakataon. Ang tila mapanganib na sitwasyon ay naging medyo mahuhulaan para kay Hansen simula nang magbago siya sa Fairy Queen. Ang mga galaw ng higanting phantom ant ay hindi na masyadong mabilis para sa kanya. At mayroon siyang sapat na oras upang tumugon.
Kung hindi dahil sa katotohanang hindi kasing bilis ng kanyang reflexes ang kanyang bilis, hindi na niya kailangang gumamit ng Sparticle. Habang iniiwasan ang mga atake mula sa higanteng Phantom Ant, hinahanap ni Hansen ang mga pagkakataon na barilin ang kanyang mga arrow. Isa lang ang layunin niya, na ang bibig ng langgam na ito. Napakatigas ng balat ng langgam at hindi ito nagkaroon ng epekto kahit tumama ang arrow sa puwang. Kailangan niyang tuwirang ipasok ang arrow sa loob ng kanyang katawan. Snap! Nawala na naman ang isang arrow sa kanyang bibig na nagdulot sa higanteng Phantom Ant na umikot-ikot sa lupa sa sakit. Kinuha ni Hansen ang pagkakataon upang umatras mula dito. Nang muling tumalon ang higanteng Phantom Ant patungo sa kanya, nakapaghilamos na siya ng arrow. Snap! Sa pagitan ng kanyang mga hakbang, pinaputok ni Hansen ang isa pang arrow sa bibig ng langgam. Si Lin Beifeng na nanunood mula sa malayo ay napanganga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang archer na katulad niya. Si Hansen ay nagpapaputok ng arrow mula sa iba't ibang kakaibang anggulo nang walang kahit anong pagpahinga, at lahat ng kanyang mga arrow ay tumama sa target. Ang tagumpay ni Hansen ay dapat na maiugnay sa kanyang kalaban sa paligsahan, si Laban, na nagpakita kay Hansen kung ano ang dapat gawin ng isang tunay na archer. Ang pagpapaputok habang kumikilos ang susi. Mula noon, sinimulan ni Hansen na sadyang sanayin ang kanyang sarili. Kasama ng pagsasanay mula kay Yang Manli at ang kanyang natutunan sa Black Hawk, si Hansen ay naging magaling dito. Ngunit kung ikukumpara kay Laban, ang kanyang katumpakan ay mas mababa pa rin. Ang kanyang fitness level at Hyper Geno Arts ay pumuno dito. Bumagal ang higanteng Phantom Ant matapos itong tamaan ng 6 na beses. Alam ni Hansen na ang mga toxins mula sa kanyang arrow ay nagiging epektibo. Kahit na hindi ito nakamamatay, unti-unting nawawala ng lakas ang higanteng Phantom Ant. Pukulitin ang bakal habang mainit. Hindi kailanman isusuko ni Hansen ang ganitong pagkakataon at naghahanap siya ng pagkakataon na barilin ang kanyang susunod na arrow. Ang higanteng Phantom Ant na ito ay hindi halos kasing talino ng Sacred Blood Fox King. Nang ito ay labis na nasaktan na, wala pa rin itong kaalamang umatras. Kabanata 148. Sacred Blood Phantom Ant patay. Beast Soul ng Sacred Blood Phantom Ant nakuha. Kainin ang karne nito upang makakuha ng 0 hanggang 10 Sacred Geno Points ng random. Sa wakas ay bumagsak ang Sacred Blood Phantom Ant sa harap ni Hansen. Nang marinig ang boses sa kanyang isipan, gusto na lang tumawa ng malakas ni Hansen. Isa pang Sacred Blood Beast Soul, at ito ay isang armor na kasing ganda ng kanyang Black Beetle armor. Senador, ang galing. Isang Sacred Blood creature ba ito? Tumakbo pabalik si Lin Beifeng at tinanong si Hansen. Oo naman, nakangiting sabi ni Hansen. Senador, nakuha mo ba ang Beast Soul nito? Tinitigan ni Lin si Hansen at nagtanong. Oo, hindi nagsinungaling si Hansen. Dahil nakita na ni Lin ang Mutant Beast Soul Armor, makikilala niya ang Sacred Blood version. Walang kailangang itago. Isang Sacred Blood Beast Soul. Totoo ba, nakipag-date ka ba kay Lady Luck? Hinawakan ni Lin ang balikat ni Hansen at marahas na niyugyug ito. Pero hindi sinubukan ni Lin na bilhin ang Sacred Blood Beast Soul at karne. Nang kumalma si Lin, ngumiti si Hansen at sinabi sa kanya, Lin, kailangan ko rin ng husto ang Sacred Blood Beast Soul at karne, kaya hindi ko maibabahagi. Maaari kang kumuha ng mas maraming karne ng Mutant Ant kung gusto mo. Inikutan ni Lin Beifeng ng mata si Hansen. Para saan naman iyon? Ibebenta ko. Mukha ba akong mahirap sayo? Siguro maaari mong dalhin ito pabalik para tingnan kung maaari mo itong ipagpalit para sa isang Mutant Beast Soul. Tumawa si Hansen. Sinabi ni Lin Beifeng, matapos kong makita ang Mutant Phantom Ant Beast Soul Armor, wala na akong ibang gusto pang Mutant Beast Soul ngayon. Hindi ko naman sigurado kung kaya kong ipagpalit ito para sa isang Beast Soul, pero kahit na kaya ko, wala na lang ako sa mood. Tinitigan ni Lin si Hansen at sinabi, wala na akong ibang gusto. Pero kung gusto mong ibenta ang Sacred Blood Phantom Ant Armor na yan, dapat kang lumapit muna sa akin. Maingat na naisip ni Lin Beifeng ang bagay na ito. Malapit nang pumasok si Hansen sa Second God Sanctuary at sa oras na iyon, may pagkakataon pa rin siyang makuha ang Sacred Blood Phantom Ant Armor. Sige, ipinapangako ko ito. Kung gusto kong ibenta ito, tatanungin muna kita, agad na pumayag si Hansen. Deal. Inilahad ni Lin ang kanyang kamay at gusto niyang mag-pinky swear. Masyadong childish yan, di ba? Nahihiya si Hansen. Wala akong pakialam. Pinagsalikop ni Lin ang kanyang maliit na daliri sa daliri ni Hansen habang bumubulong kung sino man ang sumire ng pangako ay magkakaroon ng 10 asawa at walang ari. Aba, ang daya mo.
Mabilis na binawi ni Hansen ang daliri ni Lin. Ganyan talaga. Tumawa si Lin. Pagkatapos ay niligpit ng dalawa ang natitirang mutant phantom ant na mga 500 sa kabuuan. Karamihan sa mga ito ay napunta sa tiyan ng Worm King na malamang na walang ilalim. Pinatuyo at iningatan ni Hansen ang 100 phantom ant bilang pagkain ni Meowth. At ang lahat ng natitira ay ipinakain sa Worm King. Bukod sa 5 naki niya, wala nang interes si Lin Beifeng sa mutant meat. Hiniling ni Hansen na kumuha siya ng ilan para dalhin pabalik ngunit tumanggi siya. Paulit-ulit na nagmamakaawa si Lin kay Hansen na ipaalam agad sa kanya kapag gusto nang ibenta ni Hansen ang Sacred Blood Phantom Ant Armor. Tiniyak ni Hansen kay Lin na gagawin niya iyon. Pinanood ni Lin Beifeng si Hansen na kumain ng isang buong palayok ng Sacred Blood Phantom Ant Stew at ininom ang sabaw na nakaramdam ng pagkadismaya. 5 pang Sacred Geno Points ang nakuha. Mayroon ng nakakagulat na 45 Sacred Geno Points si Hansen, halos kalahati ng maximum. At 1 taon pa lang ang nakalipas mula nang makapasok si Hansen sa First God Sanctuary. Para maaliw si Lin Beifeng, ibinigay muna ni Hansen sa kanya ang Mutant Phantom Ant Armor. Kaya't pagbalik ni Lin sa Steel Armor Shelter, agad niyang dinala kay Hansen ang Warframe na pinag-uusapan nila. Totoo nga, ito ay isang silver alloy box na kasing laki ng malita. Kahit na mabigat, mahirap pa ring isipin na naglalaman ito ng isang Warframe na mahigit sa 12 talampakan ang taas. Sa God Sanctuary, walang paraan para subukan ang Warframe na ito, ngunit naniniwala si Hansen na hindi siya niloloko ni Lin Beifeng para sa isang mutant beast soul. Kaya, umalis siya sa God Sanctuary dala ang kahon. Gabi na nang mag-teleport si Hansen pabalik sa paaralan. Huminto siya at pumunta sa ika-7 bodega dala ang Super Biological Warframe. Walang tao sa bodega. Binuksan ni Hansen ang kahon ayon sa itinuro ni Lin Beifeng. Isang sinag ng ilaw ang ipinakita mula sa kahon at sinuri ang katawan ni Hansen. Scan na kompleto. Analysis na kompleto. Super Biological Warframe Silver Killer na buksan. Sa sandaling mabuksan ang kahon, ang likido na parang mercury na halo-halo sa makukulay na particle ay umagos palabas mula sa kahon. Ang buong kahon ay naging bahagi ng likido at umagos patungo kay Hansen. Di nagtagal, natakpan na siya ng likidong iyon. Mahirap ilarawan ang pakiramdam na iyon. Para itong pagsusuot ng armor ng Iron Man pero medyo naiiba dahil lahat ng bahagi ay binuo ng mga particle. Di nagtagal ay lumitaw ang isang silver humanoid warframe na mahigit sa 12 talampakan ang taas sa kinaroroonan ni Hansen at nakaupo si Hansen sa isang masikip na cockpit. Napuri lang ni Hansen ang malaking kapangyarihan ng agham at teknolohiya. Ang isang maliit na kahon na hindi umaabot sa 100 libra ay naging isang napakalaking warframe. At ang bigat nito ay tumutugma rin sa tonelada ng isang regular na warframe. Sa kasamaang palad, ang agham at teknolohiya ng tao ay ganap na walang silbi sa God Sanctuary. Kung hindi, ang mga tao na sana ang naghaharing lahi sa God Sanctuary, at lahat ng nilalang ay sana napawi na. Bamantong hininga si Hansen. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ideyang ito si Hansen ay dahil nasa First God Sanctuary pa rin siya. Kung mag-evolve siya at pumunta sa mas mataas na yugto, magbabago ang kanyang isip. Sinubukan ni Hansen na patakbuhin ang Silver Killer na talagang makapangyarihan tulad ng sinabi ni Lin Beifeng. Ang isang maliit na warframe ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa isang mabigat na warframe tulad ng Builder, at syempre mas nababaluktot. Hanggat may antas ng operasyon, magagawa ng Silver Killer ang lahat ng galaw na magagawa ng isang tao. Tulad ng sinabi ni Lin Beifeng, maliban sa kakulangan ng weapon system, perpekto ang Silver Killer. Siyempre, mas mahirap ang operasyon, mas malaki ang pasanin sa katawan ng isang tao. Mahihirapan ng karamihan sa mga tao na kontrolin ang kanilang sariling katawan sa isang roller coaster. Kaya, ang pagpapatakbo ng isang warframe sa mataas na bilis ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Sa huli, isang prototype lang ito mula sa military laboratory, kaya imposibleng maglagay ng weapon system dito. Kung hindi, hindi nila ito ibibigay kay Lin. Kontento si Hansen. Kahit na walang weapon system, maaari nang mag-install si Hansen ng ilang individual na armas, tulad ng laser sword, laser gun, at particle gun. Sa madaling salita, higit pa sa nasiyahan si Hansen sa Silver Killer. Kung hindi dahil kay Lin Beifeng, hindi niya kailanman magkakaroon ng warframe na tulad nito para sa isang mutant beast soul. Kabanata 149. Marahil ito ay itinadhana ng tadhana, itinalaga si Fang Mingquan na pangasiwaan ang live broadcast ng Starry Cup sa Black Hawk Division. Ang contest center ay, sa kabila ng lahat, isang pansamantalang palabas lamang at natigil matapos ang paligsahan.
Magsisimula itong muli hanggang sa susunod na taon. Dahil wala namang palabas si Fang Mingquan sa panahong ito, pinili niyang pangasiwaan ang live broadcast ng Starry Cup sa Black Hawk Division nang tanungin siya kung anong susunod na palabas ang nais niyang gawin. Parang muling pinagsama ng tadhana si Fang Mingquan at Hansen. Ngunit hindi alam ni Fang Mingquan na si Dollar ay isang estudyante sa Black Hawk. Sa mga sandaling iyon, labis na nababahala si Fang dahil hindi niya alam kung aling mga item ang dapat niyang saklawin. Dahil maraming mga item, ang ilan sa mga ito ay naka-schedule ng sabay-sabay. Dahil limitado ang kanyang tauhan, kailangan niyang pumili kung aling mga item ang dapat niyang talakayin. Liu, ano ang mga tradisyonal na malalakas na item ng Black Hawk? Tanong ni Fang Mingquan sa kanyang assistant habang sinusuri ang ilang datos. Gumawa ng paghahanap si Liu sa kanyang smart device at mabilis na sumagot, ang pinakamalakas na item ng Black Hawk ay ang men's single sa martial arts. Noong nakaraang taon sa Starry Cup, nakakuha sila ng pangatlong pwesto sa final ng buong alliance. Ang estudyanteng nanalo ay patuloy na nag-aaral dito. Ang pangalan niya ay Ouyang Xiaosan, at nag-sign up din siya sa taong ito. Mayroon bang ibang malalakas na item? Tanong ni Fang Mingquan. Walang masyado. Ang kanilang Warframe Society at Hand of God Society ay magandang nag-perform, ngunit hindi ito gaanong kapansin-pansin sa buong alliance. Pareho silang top 20 hanggang top 10. Tumingin si Liu sa datos at nagsalita na may ngiti, ngunit interesting na sa kabila ng napakabangsang record sa archery, nag-recruit ang Black Hawk ng maraming estudyanteng nakatuon sa archery ngayong taon. Naniniwala akong mas magiging maganda ang kanilang performance kumpara sa mga nakaraang taon. Archery. Bahagyang napakunot ang noo ni Fang Mingquan. Ang archery ay, sa kabila ng lahat, isang hindi gaanong popular na laro. Ang mga popular na laro sa Alliance ay karaniwang may kaugnayan sa mga sasakyang panghimpapawid, warframe o laban. Ang archery ay medyo peripheral dahil mas nais ng karamihan na makakita ng laban ng baril. Anchor, ang tanging highlight sa Black Hawk ay ang martial arts. Dapat nating saklawin ang mga laban ni Ouyang Xiaosan at maglagay ng ilang laban ng Warframe at Hand of God sa pagitan, mungkahi ni Liu. Mayroon pang 2 araw bago magsimula ang mga laban. Maaari tayong magdesisyon matapos nating malaman ang higit pa tungkol sa Black Hawk. Tumingin si Fang Mingquan sa oras. Masyado ng gabi. Magtapos na tayo. Magtrabaho tayo buong gabi. Magandang ideya ang pagkain ng ilang snacks ngayon. Umalis si Fang Mingquan at Liu sa kwartong itinalaga sa kanila ng paaralan at pumunta sa isang cafeteria. Nang midnight na, halos walang tao sa cafeteria at ang pagkain ay patuloy na ibinibenta sa mga smart machines. Tumingin si Fang Mingquan sa loob ng bulwagan, at isang estudyante na lang ang nakaupo sa sulok, kumakain. Kinuha ni Fang ang pagkain na binili nila at umupo sa tapat ng estudyante. Kaibigan, ang late mo naman kumain, sabi ni Fang Mingquan na may ngiti habang nakaupo sa tapat ng estudyante. Naniniwala si Fang na makikilala siya ng estudyante, dahil batay sa edad nito, tiyak na nasa First God Sanctuary ang estudyante at dapat ay napanood na siya sa contest center, na siya ang host. Tumingin si Hansen at hindi nakilala si Fang. Nabasa at pinahalagahan niya ang Aching Marches in Loneliness na isinulat niya, ngunit wala siyang oras upang panoorin ang contest center. Iyon ang dahilan kung bakit narinig niya ang pangalan ni Fang Mingquan, ngunit hindi niya kailanman nakita ang kanyang mukha at kaya hindi siya nakilala. Dahil kikopinim ko lang ng training at medyo nagugutom ako. Tumingin si Hansen kay Fang Mingquan at Liu, nagtataka kung sino sila dahil medyo matanda na sila para maging estudyante. Medyo nadismaya si Fang Mingquan na hindi siya nakilala ni Hansen, ngunit agad na pinabayaan ito. Casual na tinanong niya habang kumakain, ano ang pangalan mo? At anong departamento ka? Hansen, Archery Department, simpleng sagot ni Hansen. Archery Department. Nagulat si Fang Mingquan at Liu na nakilala nila ang isang espesyal na nakarehistrong estudyante sa unang araw pa lang nila. Tinitigan ni Fang Mingquan si Hansen mula ulo hanggang paa. Kaya ikaw ay mula sa Department of Archery. Nag-apply ka ba para sa Starry Cup? Anong mga item sa archery ang sinan-up mo? Wala sa archery. Ngumiti si Hansen. Ano ang sinan-up mo? Hindi nakatiis si Liu na nagtanong. Warframe? Sagot ni Hansen. Kaya ikaw ay nasa Warframe Society? Tanong ni Liu. Hindi, nasa Heavy Warframe Society ako. Tumawa si Hansen. Alam ni Liu kung ano ang tungkol sa Heavy Warframe Society dahil siya ay nagtapos mula sa isang military school. Malamang napuno ito ng mga tao na nag-aaksaya lamang ng kanilang oras. Sabi ni Fang Mingquan na may ngiti, ang Heavy Warframe Society ay isa ring society ng Warframe. Hansen, siguradong magaling ka sa iyon.
Anong mga item ang sinan up mo? Nag-enroll ako sa lahat ng item, maliban sa isang exception dahil sa conflict sa oras, nag-isip si Hansen at sinabi. Lalo pang naniwala si Leon na si Hansen ay isang tamad. Kahit na maraming mga Warframe items, malaki ang pagkakaiba-iba ng mga ito. Karamihan ng mga tao ay nakatuon sa isa o dalawang items para makamit ang pinakamagandang resulta. Kaya, anong uri ng performance ang maaasahan namin mula sa iyo? Tanong ni Fang Mingquan na may ngiti. Susubukan kong makuha ang championship sa lahat ng item na sinalihan ko, casual na sagot ni Hansen. Halos nabulunan si Leo sa kanyang inumin nang marinig ang sagot na iyon. Matapos umubo ng ilang sandali, tumingin si Leo kay Hansen na may kakaibang tingin. Kaibigan, sa palagay ko dapat kang mag-sign up para sa mas maraming item, tulad ng Hand of God. Mas marami ang championships, mas mabuti, di ba? Boring ang Hand of God. Hindi pinansin ni Hansen ang pang-uuyam sa mga salita ni Leo. Bakit? Naging curious si Fang Mingquan. Dahil ang lahat ng kalaban ay masyadong mahina, sinabi ni Hansen ng casual. Tiningnan ni Leo si Hansen, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nararamdaman ni Leo na ang mga estudyante ngayon ay sobrang mayabang na kayang sabihin ng kahit ano para lang makapagpahanga sa iba. Kabanata 150. Nasuri ni Leo ang record ng Blackhawk sa Hand of God na medyo kahanga-hanga. At si Liu Feng, kasama ng iba, ay nasa top 50 ng Alliance. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang pangalan ni Hansen. Batay sa datos na nakolekta niya, wala si Hansen sa Hand of God Society. Tumingin si Leo kay Hansen at nagbiro, kaya, mas malakas ka ba kaysa kay Liu Feng sa Hand of God? Hindi masyado, pero kaya kung talunin siya ng 20 puntos, sabi ni Hansen. Naisip ni Leo na walang kwenta ang sinasabi ng estudyanteng ito at tumigil na sa pakikipag-usap sa kanya. Sa kabilang banda, naintrigue si Fang Mingquan kay Hansen. Sinabi niya na may ngiti, maganda na may tiwala ang mga kabataan. Kailan ang laban mo? Pupunta kami para mag-cheer para sayo. Wala pa akong schedule, pero halos nasa lahat ng Warframe matches ako. Maaari kang pumunta anumang oras. Nilunok ni Hansen ang huling piraso ng kanyang pagkain, tumayo at sinabi, huwag kayong magmadali. Babalik na ako para magpahinga. Matapos umalis ni Hansen, sinabi ni Leo, ang mga kabataan ngayon ay talagang spoiled. Nagkukwentuhan lang siya ng kung ano-ano. Sa tingin ko maganda iyon. Nag-sign up siya sa lahat, mas maganda iyon kaysa sa wala, komento ni Fang Mingquan na may ngiti. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Fang Mingquan ang mga sinabi ni Hansen. Ang archery department ay mababa ang entrance requirements, kaya karaniwang kulang sa fitness ang mga estudyante sa department na iyon. Bilang isang freshman mula sa archery department at miyembro ng sikat na Heavy Warframe Society, malamang na hindi si Hansen ang magiging champion sa anumang Warframe item. Umalis si Hansen sa cafeteria at naglakad patungo sa kanyang dormitoryo. Sa pagkakataon, nakita niya si Jianran na naglalakad din pabalik sa kanyang dormitoryo. Hoy! Mabilis na lumapit si Hansen para batiin siya dahil technically, siya ang girlfriend niya. Nakita ni Jianran si Hansen at matalim na tumingin sa kanya. Pagkatapos ay bigla siyang nagkaroon ng ideya at ngumiti. Palagi mo nang gustong patunayan na hindi ka nagloko. Kaya, sigurado akong nag-sign up ka para sa Hand of God sa Starry Cup. Bumantong hininga si Hansen, magre-register sana ako para sa Hand of God, pero lahat ng miyembro ng aking society ay nag-sign up para sa mga Warframe items, kaya parang wala na akong pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Tigilan mo na yan. Kinamumuhian ni Jianran si Hansen, naniniwala siyang hindi lang siya naglakas loob na sumali sa mga laban ng Hand of God. Ikaw ang girlfriend ko, kaya gusto mo bang manood ng mga laban ko? Nakangiting tanong ni Hansen sa kanya. Tama na ang kalokohan, sabi ni Jianran. Anong mga Warframe items ang sinan up mo? Lahat, maliban sa isang exception dahil sa conflict sa oras. Bakit? Sa tingin mo parang paghahagis ng lambat ito, mas malawak, mas maganda. Bahagyang naging curious si Jianran. Para sa mga premyo, halos 10 items ang nasa ilalim ng kategorya ng Warframe na ang pinakamalaki sa lahat. Maaari akong makakuha ng ilang first places at madaling makakuha ng 10 milyon, sinabi ni Hansen ang totoo. Pumasok lang siya para makuha ang mga gantimpala. Ilang first places. Sa tingin ko hindi ka man lang makakapasok sa top 10, lalo na sa top 3, pinagdududahan siya ni Jianran. Muli mo na naman akong minamaliit, sabi ni Hansen na parang walang magawa. Tinawag ko yung napag-aanalisa, hindi pagmamaliit, nakangiting sabi ni Jianran. Okay lang. Dahil sa tingin mo hindi ako makakakuha ng anumang premyo, magtaya tayo. Suhestyon ni Hansen.
Gusto mo na naman bang magloko? Medyo hindi sigurado si Jianran pagdating kay Hansen dahil hindi pa rin niya nalalaman kung paano niya natalo ang payat na lalaki at si Liu Feng sa laro ng tasa. Ganoon din ang hindi alam ni Liu Feng nang isipin niya ito pagkatapos. Missy, laro ito sa buong paaralan. Ano ba ang posibleng gawin ko? Talagang hindi alam ni Hansen kung bakit mayroon siyang ganitong matigas na impresyon sa kanya na isang manloloko. Para sa langit, hindi pa siya naglalako sa harap ni Jianran. Suhestyon ni Jianran, okay. Pumayag ako. Sinabi mo lang na makakakuha ka ng ilang first places sa mga Warframe items. Ayokong mapahiya ka, kaya kung makakakuha ka ng 5 first places sa mga item na iyon, ikaw na ang panalo sa taya. Ano ang makukuha ko kung manalo ako? Nakangiting tanong ni Hansen. Kung kaya mong maging champion sa 5 items, mapapatunayan mo ang sarili mo, at tutuperin ko ang pangako kong maging girlfriend mo, nakangiting sabi ni Jianran, hindi naniniwalang makakakuha siya ng kahit isang championship. Hindi patas. Paulit-ulit na umiling si Hansen. Bakit? Medyo naiinis na si Jianran. Ikaw na ang girlfriend ko, kaya wala nang kahulugan ang taya sa akin. Hahalikan mo ako kung matatalo ka, sa bibig, hindi sa pisngi. Dagdag ni Hansen, dapat din itong magawa sa loob ng isang araw pagkatapos matapos ang laro. Ang parusa sa anumang pagkaantala ay isang halik bawat dagdag na araw. Malapit nang magalit si Jianran bago siya biglang ngumiti. Sige, pero kung hindi ka champion sa 5 items, kailangan din kitang parusahan. Sang-ayon ka ba? Anumang parusa ang gusto mo? Mananalo naman ako, sabi ni Hansen nang may kumpiyansa. Huwag kang masyadong mayabang. Kailangan nating mag-sign ng kontrata kung sakaling magsisinungaling ka pagkatapos. Wala si Jianran na panulat o papel, kaya sinabi niya, halika ka sa akin. Ipiprint natin ang kontrata at parehong mag-sign. Dinala ni Jianran si Hansen sa isang self-service terminal at nag-print ng 2 kopya ng kontrata. Ipinakita niya ang mga ito kay Hansen. Tingnan mo kung sang-ayon ka sa lahat ng nakasulat dito. Kung oo, pirmahan mo na lang. Kinuha ni Hansen ang kontrata at maingat na binasa ito. Ito ay isang legal na dokumento at natatakot siya na baka iset up siya nito. Sa kabutihang palad, hindi iniisip ni Jianran na matatalo siya, kaya patas ang kontrata. Kung matatalo siya, kailangan lang niyang turuan si Jianran kung paano gawin ang kanyang trick sa laro ng tasa at tiyakin na kaya na rin niyang gawin ito. Kailangan din niyang pangako na hindi na siya magpapakita at kakausapin siya ng walang pahintulot nito. Matapos basahin ang kontrata, nag-atubiling si Hansen dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang ituro ang sleeve blade sa iba dahil ito ay mula sa pamilya ni Gambler at hindi niya ito maibubunyag ng walang pahintulot nito. Nakita ni Jianran ang pag-aatubili ni Hansen at naisip na natakot na siya. Nagtampo siya at sinabi, natatakot ka na ba ngayon? Saan napunta ang iyong pagkamayabang?